Kinagabihan pagkatapos maligo ay sabay na nahiga sina Onoda at Naruko para ipahinga ang nananakit nilang kalamnan. Nagkwentuhan sila saglit ng tungkol sa naganap na unang araw ng karera at pagkatapos ay nagkayayaan na silang lumabas para kumain. Ngunit habang naglalakad ay laking gulat nila nang bigla silang tawagin ng mama ni Onoda. Lumapit ito sa kanila at sinabing naroon ito para sana manood muli ng laban pero nahuli nga lang umano ito ng dating dahil sarado ang daan kaya nagpunta na lang ito sa Nikuto Shogo Shrine at kumain na rin. Dumating na rin sina Aoyagi at Koga kaya binati ng dalawa ang ina ni Onoda sabay nagpakilala. Bago pa man may sabihin na kung ano-ano ay tinanong na ni Onoda ang mama niya kung bakit ba ito naroon. Doon naalala ng matanda na nagpunta siya para ibigay ang pambomba sa gulong ni Onoda, bagay na ikinagulat ng apat lalo na dahil pang mommy bike naman iyon. Pagkatapos ay isinuot din ito sa anak ang dalang sombrero na may nakasulat pa na best boy. Nakornihan ng tatlo pero laking gulat ng mga ito nang sabihin ng mama ni Onoda na meron din para sa kanila. Kahit labag sa kalooban ay isinuot na rin iyon ng tatlo habang humingi naman ng paumanhin ang matanda sapagkat 5 na lang umano ang sombrero dahil ang isa ay ibinigay niya na sa batang lalaki na napagtanungan nila kanina ng direksyon papunta doon sa annex. Sinabi rin nito na may nakasulat na Hakone Academy sa suot nitong damit bagay na ikinagulat ng apat. Bago naman umalis ang matanda ay sinabi niya kay Onoda na galingan ulit nito gaya ng ginawa nito noong nakaraang taon. Ipinagdasal din umano niya sa Toshogo Shrine na sana ay marating ni Onoda ang finish line sa loob ng 3 araw na laban na iyon. Pagkatapos ay ipinagbili nito sa third year na si Aoyagi na alagaan umano si Onoda at sa katuluyan ng nagpaalam dahil nag-start na ang van na sasakyan nito. Nang mga oras na iyon habang nasa may tabing lawa ay hawak pa rin ni Manami ang sombrerong ibinigay ng matanda at naalala rin nito na nakita niya iyon sa finish line nung nakaraang taon. Samantala, naalarma naman ang team ng Kyoto Fushimi nang malaman na nawawala na naman si Midosuji, kaya agad na ipinag-utos ni Miss Ota sa lahat na hanapin iyon sa lalong madaling panahon. Ang hindi nila alam ay nagbibisikleta lang iyon habang iniisip ang mangyayari bukas ng madaling araw. Kasabay niyon ay ang paghahanap ni Yamaguchi kay Midosuji dahil para dito kung wala iyon ay mabilis na matatalo ang kanilang team. Dahil sa sobrang pag-iisip ni Yamaguchi ay hindi na nito napansin na si Midosuji ay kasunod lang ng kotseng nakalampasan niya sa daan. Samantala, sa loob ng hotel na kanilang tinutuluyan ay ipinapaliwanag ni Miss Ota kina Kiriya at Fanatso ang estratehiyang gagawin nila para sa laban bukas sapagkat pagkakataon niya na umanong maging ace ng team dahil wala na si Midosuji. Ngunit bigla yung dumating sa silid at agad na tinakpan ang bibig ni Miss Ota dahil sa pagsasagawa nito ng meeting nang wala ang kanyang permiso. Tinawagan na rin si Yamaguchi upang ipaalam dito na nakabalik na si Midosuji kaya bumalik na rin ito. Nang makumplito ang team ay ipinaliwanag na ni Midosuji ang kanilang stratehiya bukas para manalo. Nang sumunod na araw, maagang nakaabang ang mga manunood para sa pagsisimula muli ng laban. Una nang namataan ng mga ito ang pagdating ng team ng Hakone Academy at hindi sila makapaniwala na makakalaban pa muli si Kuroda sa kabila ng pagbagsak niyon kahapon. Habang naglalakad ay napansin ni Onoda na iba ang aura ng grupo pero kahit ganun ay sinabi ni Ima Izumi na hindi sila magpapatalo sa mga iyon bagay na masiglang sinang-ayunan ni Onoda nang biglang matapan ang mga laman ng bag nito dahil nakalimutan pala nitong isara ang zipper. Sa pagkagulat ni Onoda ay nakuha nito ang atensyon ni Yuto. Tiningnan nito si Onoda at sinabi sa sarili na ito ang binyansagang Mountain King noong nakaraang taon pero para sa kanya ay hindi bagay kay Onoda na tawaging hari dahil mukha umano iyong lampa kapag wala sa bisikleta. Nang limutin ni Onoda ang isa sa mga gamit nito malapit sa tapat niya ay nilapitan niya ito at kinausap at nagpakilala siya na kapatid ni Shinkai. Pabulong ding sinabi ni Yuto na sumali siya sa Inter-High para haminin si Onoda bagay na hindi alam ng mga kagrupo niya. Nagulat si Onoda sa hamon na iyon ni Yuto, sabay tanong yun sa kanya kung oo na ba ang sagot niya at tinawag pa siya nito sa palayaw na Mountain King. Natuwa si Onoda sapagkat tulad ni Makishima ay may palayaw na rin siya pero sinabi niya na mas gusto niya ang palayaw na hango sa pangalan ng hayop. Napansin ng ilang mga taga-media ang pag-uusap nila kaya nagpaalam na si Yuto kay Onoda dahil ayaw umano nito na nakikita ng iba na nakikipag-usap siya kaya sa karera na lang umano ulit sila mag-usap. Pero bago pa man siya tuluyang makalayo ay bigla siyang tinawag ni Onoda para itanong kung ano naman ang palayaw niya. Sumagot siya at sinabing Peak Hornet pero hindi pa umano yun masyadong kilala. Nagpatuloy na muli si Yuto sa paglalakad habang si Onoda naman ay niyaya na ni Naruko sapagkat mauubos na umano ang oras na ibinigay sa kanila para mag-warm up. Habang naglalakad ay sinabi ni Onoda sa kanyang sarili na mukhang malakas si Yuto pero hindi niya maaaring tanggapin ang hamon yun dahil may ipinag-uutos si Teshima sa kanya at iyon ay ang huwag sayangin ng bawat segundo sa karera. Maya-maya pa ay pamwesto na sila sa starting line at ini-anunsyo na 5 minuto na lang bago magsimula ang ikalawang araw ng karera kaya inihanda na ni Onoda ang sarili niya. Ngunit mapapansin na kinakabahan na naman si Kaburagi kaya sinubukan itong pakalmeyan ni Teshima. Pero dahil hindi yun umubra ay si Aoyagi na ang kumausap dito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga sulat na mula sa Diyos na kinikilala ni Kaburagi na nagbibigay ng payo sa kanya. Pilit yung kinukuha ni Kaburagi pero iniiwas iyon ni Aoyagi para gamitin yung alas sa pagpapakalma rito.
Laking gulat ng apat nang mapasunod nga ni Aoyagi si Kaburagi, pero hindi pa rin ibinigay ni Aoyagi ang mga sulat dahil kailangan muna umanong sumunod ni Kaburagi sa mga ipag-uutos niya. Ibinigay na ang hudyat sa pagsisimula ng ikalawang araw at yugto ng Inter-High kaya nagsimula ng pumadyak ang apat na naunang makarating kahapon sa finish line. Nang mga oras na iyon ay nagpupumilit na si Kaburagi na magsimula na rin, sapagkat bilang baguhan ay hindi pa nito naiintindihan ang patakaran sa karera kaya pinagpaliwanagan at pinigilan ito ni Aoyagi. Nagpasalamat naman ulit si Teshima kay Onoda dahil sa pagtulong nito sa kanya kahapon na siya umanong dahilan kung bakit siya kasali sa ikalawang araw na ito ng karera. Maya-maya pa ay ibinigay na ang hudyat ng pagsisimula ng pangkat at habang pumapadyak ay nagkaroon ng mixing pag-uusap ang naglaban kahapon na si Manami at Teshima. Natuwa si Onoda dahil ang laban na iyon ang nagbigay ng pagkakataon sa dalawa na maintindihan ang isa't isa, na kahapon lang ay hindi nagpapansinan at nag-uusap. Naiisip ni Onoda na bisikleta ang naging tulay kung bakit nangyari iyon kaya sinabi nito sa kanyang sarili na kahanga-hanga talaga ang bisikleta. Sinabi ni Teshima na nagsisimula na ang karera kaya tinanong nito ang tatlo kung natatandaan pa ng mga iyon ang utos na nakaatang sa bawat isa. Ipinaliwanag niya kahapon sa mga ito na ang ikalawang araw ang pinakamahabang yugto ng 3 araw na karerang iyon, at ipinag-utos kay Ima Izumi na makipagkita agad kay Naruko at ang natitira naman sa kanila ay susunod. Magsisimula agad ang parteng bundok pagkatapos nilang magsimula kaya sinabi ni Teshima kay Onoda na umakyat sa abot ng makakaya nito at humabol kina Ima Izumi at Naruko. Bagamat halos sumuko na ang team nila para kay Teshima ay may 2 kalamangan sila papasok sa ikalawang araw. Una ay dahil meron silang 2 miyembro sa unahan na halos pareho lang ang oras kahapon kaya maaari umano ang mga iyong magkita agad. Kapag magkasama na umano ang dalawa ay magkakaroon ang mga iyon ng kakayahang bantayan ang ibang mga team, at kung gagamit umano ng rotation ang mga iyon ay maaari nilang mapanatili ang kanilang lakas. Sa madaling salita, maaari nilang makontrol ang unahan ayon sa kanilang sariling bilis. Ang ikalawa naman nilang kalamangan ay hindi pa tiyak dahil nakadepende umano iyon sa gagawin ng Hakone Academy. Kung pabagalan umano ng mga iyon ang bilis pagpasok nila sa bundok ay kailangang umabante sila at pumadyak ng todo sapagkat iyon na ang kanilang pagkakataon para maunahan ang mga iyon. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi binabagalan ng mga taga-Hakone ang takbo kaya sinabi ni Kaburagi kay Teshima na masyado ata umanong malabo ang utos nito dahil bakit umano gagawin ng mga iyon na pabagalan ang takbo. Hindi nagtagal ay mas binilisan pa nga ng mga iyon ang takbo kaya sinabi ni Teshima kay Onoda na huwag nitong hahayaan na mapag-iwanan sila dahil kapag nangyari iyon ay wala na silang pag-asa. Dahil doon ay pilit na sinabayan ni Onoda ang bilis ng pagpadyak ni Izumaida, at sinabi ni Teshima na subukan ni Onoda na unahan ang Hakone Academy kahit ilang segundo lang para umano mapabagal nila ang mga iyon. Agad na umarangkada si Onoda, at nagawa naman nga nilang maunahan at mapabagal ang mga iyon kaya ipinag-utos ni Teshima na ipagpatuloy lang ni Onoda sapagkat iyon na ang pagkakataon nila na mauna. Natuwa si Onoda at sinabi sa sarili na ang mga resulta ng unang araw ay nagbigay sa kanila ng kalamangan, at ngayon ay mas binilisan pa niya ang pagpadyak nang sa gayon ay makahabol na umano sila sa dalawa. Ngunit hindi nila napansin na napahinto ang nasa likuran na si Kaburagi sa pagpadyak dahil sa tuhod nito. Nakipaghalang muna si Teshima kay Onoda para makapagpahinga iyon at sinabing samantalahin nila ang pagkakataon na makumplito agad nila ang team bago pa man iyon magawa ng Hakone Academy bagay na sinang-ayunan nina Onoda at Aoyagi lang. Dahil doon ay nagtaka si Teshima kung bakit hindi tumugon si Kaburagi kaya tinanong niya ito at laking gulat niya nang makita na wala iyon sa hulihan. Inakala niya na napag-iwanan iyon pero bigla ring lumitaw si Kaburagi at sinabing tumugon naman siya. Itinago ni Kaburagi sa mga iyon ang katotohanang hindi na niya magawang makasabay sa bilis para maunahan ang Hakone Academy, dahil sa kabila ng nararamdaman niya ay layunin niya pa rin na makatayo sa pinakataas na punto ng podium. Pero kahit ganoon ay bahagyang napansin ni Aoyagi na napag-iiwanan siya pero itinanggi niya pa rin iyon. Samantala, hindi naman makapaniwala ang ilang siklista na ang Hakone Academy ay napag-iwanan na, pero inisip ng iba na hinihintay lang ng mga iyon ang nasa pinakahuling miyembro na si Kuroda at saka aarangkada. Hindi nagtagal ay nagawa nang ang makahabol ni Kuroda sa 4 kaya sinabi ni Izumaida na oras na para kumilos sila. Mabilis na bumulusok ang 5 habang ng mga oras na iyon naman ay nararamdaman pa rin ni Kaburagi ang kirot sa tuhod niya pero hindi naman niya masabi sa 3 na bawasan ang bilis ng takbo. Kasabay ng pangyayaring iyon ay unti-unti nang humahabol ang Hakone Academy, lalo na at iniisip ni Izumaida na sila pa rin ang unang makakarating sa finish line. Hindi pa ito nawawalan ng pag-asa dahil 10 kilometro naman ang haba ng paakyat na iyon, hanggang sa maya-maya pa ay nalampasan na ng mga ito ang noy napahinto na naman na si Kaburagi. Nagulat si Kaburagi sa paglampas na iyon ng Hakone Academy kaya pumadyak na itong muli habang iniisip na napahinto siya dahil bigla siyang nakaramdam ng pagod pero hindi niya akalain na napag-iwanan na pala siya at nalampasan pa ng mga taga-Hakone. Sa ngayon ay pilit siyang humahabol hanggang sa marating niya ang likuran ni Daobashi, at dahil desperado na siyang makahabol sa unahan para manatili sa laban ay ibinaba niya ang kanyang pride at nakiusap siya kay Daobashi na dalhin siya nito sa unahan. Ngunit dahil ayaw ni Daobashi sa ganoong klase ng tao na yumuyuko sa kalaban at ibinababa ang pride ay tinanggihan niya si Kaburagi.
Nang mga oras na iyon ay gulat na gulat ang tatlo nang malaman na wala na si Kaburagi sa likuran nila. Inisip ni Onoda na baka neflatan lang iyon pero sinabi ni Teshima na kung ganun sana ay nagsabi umano si Kaburagi, kaya ibig sabihin ay masama ang pakiramdam yun at mas pinili na lang na hindi na magsabi dahil mahilig umano iyong magyabang. Dahil doon ay sinabi ni Onoda na babalik siya sa likod para kay Kaburagi, ngunit pinigilan siya ni Teshima at sinabing ang paghabol sa unahan ang pangunahing prioridad nila. Swerte na umano sila na naungusan nila ang Hakonei Academy kaya gagamitin nila ang oportunidad na iyon para dalhin sa unang pwesto ang kanilang team dahil kapag ang Hakonei Academy umano ang unang nakagawa niyon ay wala na silang pag-asa pa. Gayunpaman, nangako si Onoda na ibabalik niya si Kaburagi pero hindi pa rin talaga pumayag si Teshima sapagkat iba na umano ang sitwasyon ngayon kumpara noong nakaraang taon nung balikan din ni Onoda si Tadakoro. Iba na rin umano ang posisyon ngayon ni Onoda bilang ito ang may suot ng numero 1, sabay tanong dito ni Teshima kung sino umano ang pipigil kina Manami at Yuto kung sakali man na umatake ang isa sa mga iyon. Kahit ganoon ay nagpumilit pa rin si Onoda na maibalik si Kaburagi sa team nila pero mas nagmatigas si Teshima kesa sa kanya sabay turo sa kasalukuyang humahabol ng mga taga-Hakonei Academy. Bagamat nais din ni Teshima na makabalik si Kaburagi ay wala na itong iba pang magagawa kundi ang iwan na iyon at magpatuloy lang sa paghabol sa unahan. Dahil doon ay wala nang nagawa pa si Onoda nang bigla namang magsalita si Aoyagi at sinabing may nakalimutan pala siyang gawin sabay tanong kung maaari ba umano siyang bumalik sa likuran sapagkat nakalimutan niya ang isang budoy sa likod nila.